Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama mo si Jesus. Ayan. Good morning, Comfy Family. Good morning, CSM. Ayan, narito muli tayo sa ating Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan. Thank you, Lord po. Kasama po muli natin ang mga CSM from CSM Laia. Ayan. Ate Shane, intro. Sige. So, babati muna po tayo. Babati muna po sila magpapakilala bago tayo magkwentuhan mamaya. So, sige, tawagin muna natin si Brother Dante. Ayan, good morning po. Good morning, Comfy family, brothers and sister. Good morning, Jesus. Ako po si Brother Dante, assisting teacher po sa Laia ng CSM. Ayan po. Ayan. Sige, si Ate Grace. Next. Good morning po, Comfy Family. This is Grace Perez. Sorry, Ate Jam. Good morning po, Comfy Family. This is Grace Perez, CSM teacher sa Laia Outreach po. Thank you, Lord po. Next, sister. Good morning po mga kapatid. Ako po si Sis Akira Merl Aaron Capis and 22 years old and nagtatrabaho po ako ngayon sa isang forwarding and logistics company sa Laguna. Thank you, Lord po. Good morning po mga kapatid. I'm Prince Vindy Baldon from Malaya Prayer Group. I'm 17 years old at nag-aaral pa po, grade 11 student. Thank you, Lord, mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy, opening prayer muna tayo. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo para po kami ay makasama po dito sa awit ng pag-ibig, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ang magbigay, Lord, ng pagtuturo, kalinawan, Lord, ng aming mga pagbabahagi, Lord, at maging pagpapala po, Lord, kami sa mga makakarinig po, Lord, sa amin, Lord. May the words of our mouth and the meditations of our hearts be pleasing to you, O Lord, our rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Sige, so, ayan, bago tayo question and answer, already na sila. Sige, again, mga kapatid, especially sa mga ka-CSM natin, so, ang month of March po, we are discussing about how to cope with stress and pressure in our life. So, marami na po tayong napag-usapan ng mga nakaraang linggo. So, ngayon naman po, pag-uusapan natin kung paano natin i-handle yung stress sa buhay natin by holding on firmly sa ating faith, sa ating confidence,
at sa courage na binibigay ng ating Panginoon. Ayan. So, simulan na natin ang kwentuhan, Ate Shane. So, ang ating first question ay, ano yung mga concern nyo sa buhay or ano yung mga nagpapastress sa inyo? And ano yung nagiging effect ng stress sa inyo? Ayan. Unahin natin si Brother Dante. Ayan, thank you, Lord. Okay. Bali sa akin, talagang nagiging stress ko is managing business. So, ang nagiging cause sa akin ng stress, yung pagkawala sa focus. Kasi na-experience ko talaga yung once na talagang tinamaan na talaga ako ng stress. Hindi na, nawawala na yung mindset. So, kasi talagang ang stress, once nagmamanifest siya pala sa katawan mo or sa isip mo, talagang mawawala ka talaga sa focus. Sa halip na mag-okay yung flow ng gagawin mo sa buong maghapon sa trabaho mo, dahil nga stress ka, nawawala na siya kasi nga hindi ka na makafocus at naiisip mo palagi yung mga bagay na nagpapastress sa iyo. Yun po. Ayun. Ayun, parang may kilala akong mga ganyan. Lalo yung mga kabataan natin, no, kapag nai-stress, anong ginagawa? Kinukuha ang cellphone. At anong binubuksan? Mobile Legends. Iba-iba Depende din, po. eh. Iba-iba. Ano Opo. binubuksan mo? Ako po minsan parang nanonood sa YouTube kasi kapag ka po hindi ako nakaka-attend ng fellowship, minsan po sa YouTube po agad ako, nakikinig po ako ng Hillsongs kahit hindi po natin kanta. Nakikinig po talaga ako para kahit hindi po ako na-attend, ay nandito si Lord. Parang feeling ko nakaka-attend ako kasi sinasabayan ko yung praise and worship sa YouTube. So yun po. Ang ganda nun, Ate Shane. Buti yun sa kanya, oo. Kasi yung sa kanya, ano pa rin align pa rin kay Lord eh. Pero kasi ako, guilty ako eh. Pag nai-stress ako, ayan, TikTok. Scroll. Ako pag Scroll. nai-stress, Shopee. Sorry. Pero nag-i-scan lang po ha. Ayan. Ang dami no. Pero totoo yun, Brother Dante. Kapag na-stress ka, ang daming mong hindi nagagawa kasi nababaling yung attention mo sa ibang bagay, sa Netflix, di ba? Ikaw ba? Lalo tayo nagiging hindi productive pag nai-stress tayo at nagpapadala tayo dun sa stress. Marami tayong hindi nagagawa. Ayan, Ate Grace. Actually, ang cause ng pag na-stress ako, ang typical kong ginagawa ay kumakain. Stress eating. Or pag hindi sa kain is nagba-volleyball ako. Parang sa sports ko siya nilalagay. Yun, parang ganun. From that situation na mabilis din kong nakukuha up yung stress ko. Kasi parang stress reliever ko yung sports o kaya yung food. Diba compliment na compliment? Oo nga. Ano yung nagagawa naman ng stress sa'yo, Ate Grace? Hindi ka naman tumataba, Ate Grace. Hindi, mataba na rin ako. Nagagawa ng stress sa akin. Siguro, mas pinapatibay niya siguro ako. Parang ganun. Although, nandun yung, at first, yung negative perspective. Kasi negative situation ang na-experience mo. But at the end of the journey, you need to divert those negativity into positivity. So, parang, ano lang yan, you need to go with the flow. Tapos, pag kasama mo si Lord at saka yung faith mo sa Kanya, mararamdaman mo na lang na unti-unti mong nakukope up yung stress. Thank you, Lord. Sige. Thank you, Lord, Ate Grace, no? So, iba-iba rin kasi tayo ng response, no? Kapag merong stress. Pero, natutuwa ako, balikan ko lang yung sharing ni Brother Dante. So, Brother Dante, pag nadidistract ka, o sige, kunyari, na-stress ka, na-distract ka, nag-worry ka, kunyari, paano ka nakakabalik? Doon sa dapat mong gawin. Diba? Ayan. Thank you, Lord. Kasi pagka na-experience ko kasi na-stress talaga ako is hanggang umabot ng gabi, pag uwi ko, stress pa rin ako. Yun nga, kanina, yun talagang din ako dun sa cellphone. Sa halip na mag-isip ako or isipin ko magbukas ako ng Bible, una ko nabubuksan minsan mobile game. Pero talagang hindi ko rin naisip na makakaapekto pala yun sa pagtulog ko at pagising ko, stress pa rin ako.
Pero thank you Lord na talagang yun nga, madalas nakaka-open ako ng Morning Jesus. So isang nagiging motivation ko is buksan ko na lang yon hanggang nag-iisip ako kasi kung pagpasok ko sa umaga, 5 o'clock gigising ako, kailangan 6 o'clock or mas maaga pa dapat andun ako sa store or wala pa talagang as in masyadong gagawin. Hindi ko masyadong iisipin kasi wala pang basta papasok na customer. Lalo't weekdays yung duty ko, walang masyadong ini-expect na mga guests sa resort para mag-order. So ang ginagawa ko, konting linis lang, kasi walang ibang gagawa, lalo ngayon na medyo mahina yung namin, yung food house. Lilinisin ko yung mga kubo na doon doon kumakain yung mga customer, linis-linis. Kumbaga, aabalahin ko muna yung sarili ko habang doon ko naiisip, ganito pala yung ginawa ko kagabi sa halip na mag-isip ako ng yung nababalikan ko, yung pagkakamali ko na dapat, gabi pa lang, inuna kong magbukas ng Bible or kasi nag-struggle ako ng buong maghapon dahil sa stress. At pagdating nung mag-message na ayan, start na ng Morning Jesus, yun. Sobrang thankful ako na meron tayong Morning Jesus na bubuksan ko na lang yon at saka pakikinggan kung ano yung mga start ng kantahan, ganyan. At doon nag-i-start yung magandang takbo naman ng maghapon. Yun nga talagang napakalaking bagay na may word ka sa umaga, may word ka kay Lord na matatanggap. Kahit may stress nga na pinagdaanan the other day, at the following day naman, kaya mo na i-cope yung mga stress na haharapin mo, yung mga failures sa trabaho. Andun yung mga word ni Lord naman na talagang laging nagdi-display sa screen, lalo-lalo na pagka naka-open tayo everyday sa ating Good Morning Jesus. Ayun, thank you Lord. Thank you, Lord, no? Kasi, dito, kahit na-stress tayo nung kinagabihan, kapag alam mong anak ka ng Lord, meron kang brand new amount of grace sa umaga. Amen. Palaging fresh ang morning dahil may bagong amount of grace na binibigay si Lord. Kaya kahit stress tayo sa gabi, sabi nga ni Brother Dante, 'di ba? Unahin natin yung word sa umaga pa lang. At yung buong araw na 'yon, merong mag-guide sa'yo. Kahit ma-stress ka buong araw, merong magsasabi sa'yo, nandun yung Holy Spirit na mag-guide sa'yo para hindi ka na masyadong ma-stress. Ayun, thank you, Lord. And with that, para sa ating first song, tawagin po natin si Brother Dante. Thank you, Lord. Is my life and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my life and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. He alone is my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. Ang Diyos ang ilaw ko at tagapagligtas. Ako'y may tiwala, hindi matatakot.
Ang Diyos ang ilaw ko at tagapagligtas. Ako'y may tiwala at di matatakot. Ang Diyos na sandigan ng aking buhay, ang kaluluwa ko'y napahinga sa iyo, O Diyos. Nag-iisang bato at tagapagligtas, isang matibay na kuta, di ako mayayani. Ang Diyos ang ilaw ko at tagapagligtas. And thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Nagulat ako doon, brother. Ginulat mo ako. Ang galing ni brother. Bali, sis. ano po kasi, yun talaga po yung word ko, yung Psalms 27. Yung, kumbaga, sabi ko nga, bakit ako matatakot? Si Lord yung kasama ko. At yun nga, since bata pa ako na nakakasama ng nanay ko dito sa gawain. So, palagi ako nang motivate na sa yung nakikita ko siya na talagang umidad na siya ng senior na siya ngayon, na talagang palaging ang kalakasan is yung pag-awit kay Lord. So, nakikita ko sa kanya na talagang dumaan kasi siya na talagang laging nagkakasakit. Tapos, yun din, pag-iisip ko din sa kanya, na-stress din ako. Kasi yun nga, yung sa business, so kumbaga, dahil nga sa stress na yan, nakakaramay pati yung sa trabaho. So, nung ibigay yung word na to sa akin, tapos biglang yung kanta, sabi ko, ang ganda nung kanta na to. Tapos habang kinakanta ko siya, dapat magbe-breakfast na ako nung time na yun. Kasi yun na mag-aano nga ng ganitong tayo ng CSM edition para sa awit ng pag-ibig. Sabi ko, English yung kanta. Biglang nag-ano sa isip ko yung Tagalog na kanta. Sabi ko, Lord, kakantahin ko to ng Tagalog. Kasi mas ramdam ko yung kung paano siya kumilos. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Nakaka-bless. Sobra. Actually, pag kinanta mo kasi siya, syempre, talagang maintindihan mo yung meaning. Pero nung tinagalog pala siya, parang mas ramdam, mas malalim na ang Diyos ang aking ilaw, kaligtasan. Siya ang sandigan, matibay na kuta. Kapag yung mga salitang yun is ninamnam mo, parang kahit na-stress ka kahapon, pag ngayon, naisip mo yun, oo nga Lord, okay na ulit ako. Yung kaninang sinasabi ni Ate Esa na kahit kahapon na-stress ka, tapos nakalimutan mong magbukas ng Bible, tapos nakalimutan mong mag-pray, hindi mo nagawa yung dapat mong naging proper response, kinabukasan, papaalalahanan ka ng Lord kasi talagang may bagong grasya araw-araw. Yun yung nakalagay sa Lamentations 3. Sa verse 22, nakalagay, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kahit sobra-sobra kahapon yung stress, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Di po ba? Napakaganda, no? Dahil na-inspire akong Tagalogin, tingnan natin siya sa Tagalog. Ayan. Napakaganda talaga. Wait. Siyempre, live po kasi, so. Okay. Sa verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga.
katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. May kanta rin pala tayong ganito, no? Dito pala talaga nanggagaling yung mga kanta natin. Ayun, di ba? Thank you, Lord. Ayan. Batiin po muna natin ang lahat ng may birthday today. March 9, 2024. Brother Dante. Ayan. Happy birthday, Sis Oile Garcia, Brother Pasquin Mosquera, Sis Zahara Vito, Sis Rachel Cabello, and Sister Chen Braza. And also happy anniversary, Brother Ryan and Sister Luan Salvacion. Ayan. Ha? Sister Oyi Garcia. Ayan. Happy birthday po, mga kapatid. Happy And birthday po. anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary po. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday! And happy And happy anniversary, anniversary. mga kapatid. Enjoy your day, mga kapatid. Ayan. Tuloy na po natin yung ating kwentuhan, no? Ulitin po natin yung first question natin. Ano yung mga naging concern natin or ano yung nakakapagpa-stress sa atin? And ano yung naging effect niya sa atin? Tanungin naman natin si Sister Akira. So, thank you, Lord po. Para sa akin po is, yung nakakapagpa-stress sa akin is, kung iisipin ko na mag-fail ako sa isang bagay. I think lahat naman po ng kabataan, parang takot silang maging failure. Yung parang, iisipin mo pa lang na, ay, babagsak ako sa ganito. Ay, baka hindi ko kayanin to. Sobrang dami na. Parang loaded na sa utak ko. So, yun yung nakakapagpa-stress sa akin and nagko-cost to ng parang stress makes me anxious and also nagwo-worry din ako sa mga bagay-bagay na kahit alam ko namang kakayanin ko. Parang ganun. Nagwo-worry ako pero alam ko namang kaya ko. Kahit Kagaya di pa siya nga po- dumadating, no? Opo, parang wala pa siya. Parang hindi mo pa sinusubukan yung yung result mo is negative na agad. Pinapangunahan mo yung si Lord sa mga resulta na ibibigay niya sa'yo. So kagaya nga po nung parang pinangahawakan ko din tong Bible verse yung with God, there is nothing you can't handle. So kahit may stress, kahit na-stress ka, parang okay lang, sige, kaya mo yan, kaya ko yan. So yun po. Parang sa Philippians, Hindi ko po maalala kung sang ano yun I eh. can do all things through Christ who Yeah, gives me yeah, opo, strength. parang ganun din. Philippians 4:13. Si Sister Akira po, ano pa lang siya, kaka-regular pa lang po niya sa kanyang Yes po. bagong trabaho. Thank you, Lord Ayan. po. Share mo naman, Sister, yung naging journey mo since your college, tapos yung nagkaroon ka na ng bagong trabaho. So, yung journey ko po as a college students, kasi hindi siya naging madali. Kasi pumasok ako ng first year, face-to-face pa. Then second year and third year, naging pandemic na. So, inaamin ko na nung pandemic na yun, parang nawalan ako ng gana sa pag-aaral talaga. And then biglang na-shock na lang ako na, uy, face-to-face na, fourth year na ako. Parang panibago ulit, parang first year ulit ako. Kasi nasanay ako nang nasa bahay lang, yung ganun po. So, dun sa fourth year ko, parang hindi po talaga siya naging madali kasi lalong-lalo na po sa second sem namin. Yung meron po kaming comprehensive exam and then dun sa compre po na yun, sa first take ko, is hindi po ako nakapasa. So, nag-fail po ako dun. So, yun, stress na stress ako nun.
tanda ako na kumakanta pa ako na nung pag-uwi ko nung nalaman ko yung resulta ng exams. Umiyak ako kasi syempre, pag hindi ka kasi nakapasa nun, magre-removal ka. Pag hindi ka nakapasa ng removal, uulitin mo yung semester mo. So, magsa-summer class ka. And thank you, Lord po, na nakapasa ako ng removal. Nakasabay pa rin ako dun sa mga kaklase ko na gumraduate. And then, ang isa pa pong thank you, Lord, hindi pa po ako nakakagraduate, may work na po ako. Yung parang nakapag-start na agad ako sa trabaho ko. So, July 6, nag-start na ako ng trabaho. Then August 2, yun pa lang po yung graduation ko. So, thank you, Lord po, dahil kahit pa paano po, kahit sobrang yung stress na binigay sa akin ng comprehensive exam po namin nung 4th year na second sem, may ipinalit si Lord na bago eh. Yung naging nagkaroon ka agad ng work, yung hindi mo naranasan na maglakad-lakad para mag-apply, ayos ng documents para sa yung application mo, yung ganun po. So, thank you, Lord po. Sana all, ganon. Sister, ano nga ulit ang course mo? Customs Administration po. BS Customs Administration. Parang mahirap. Ano po siya? Ang pinaka-main po kasi niyang is logistics. Ang Bureau of Customs po. Yun po. Ayun. Kahit na may mga stress, no, Shane, hindi pa rin nawawala yung favor ng Panginoon. Diba? Yes po. Kahit may mga ganun. Ayan, tanongin naman natin si Brother Prince. Sa akin naman po, yung nagkakos lang po sa akin ng stress siguro po yung pag-iisip ko po para po sa future ko sa future ko po dahil po kagaya po ng pili ko po ng magiging course sa college at saka po school na mapapasukan. Na-stress po ako kasi po nape-pressure po ako pero hindi naman po ako pine-pressure ng mga magulang ko. Sa akin lang po dahil nag-iisa po akong anak, iniisip ko lang po kung paano po pag hindi po ako naging successful na tao. Paano na po yung mga magulang ko na pinaaral po nila ako ng halos ilang taon po. Yun lang po, yung gusto ko lang po mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Aww. Kasi yung stress talaga nagsisimula sa sarili natin. Hindi sa ibang tao. Agree ako dyan. Oo. Yung mga expectations natin sa sarili natin, minsan yun yung naghihinder sa atin na na mas maging productive. Kasi iniisip natin, ay, hindi ko to kaya. Ayun. Kaya thank you, Lord, no? Thank you, Ate Shane. Oo. Meron ako narinig, sabi, ang mga kabataan daw, medyo fearful tayo. Yes, tayo. Fearful at saka worrier. Masyadong anxious. Tapos define ano yung kaibahan ng fear at saka ng worry or anxiety. So yung fear, yung kapag may real threat na. Halimbawa may tiger na lang. Hindi ko alam bear or boar eh. Okay, tiger. May tiger sa harapan mo, tapos pwede kang lapain. O diba? Okay yun, valid. Valid na ma-fear. Valid na makaramdam ka ng fear. Pero paano kung halimbawa, kunyari si Brother Prince, kunyari napadala siya sa ibang bansa. O kaya sa ano na lang, kunyari sa Cebu. Kunyari may quiz bee kayo sa Cebu. O diba yung example ko? Medyo remote. But kunyari napadala ka sa ibang bansa, tapos naisip mo na, hala, baka pagka sumakay ako ng eroplano, baka bumagsak. Alam mo yung minsan napaka-remote, tapos nag-worry na tayo, nakakaramdam tayo ng anxiety. Ang kaibahan, yung fear, meron kasi minsang real threat, may valid kasi. Pero minsan tayo, we worry too much na meron tayong fear of possible threat. Naku, baka bumagsak ako sa exam. Pag bumagsak ako sa exam, pag bumagsak ako sa quiz next week, babagsak ako sa subject na to. Pag bumagsak ako sa subject na to, hindi ako papasa ngayong SEM. Pag di ako pumasa ngayong SEM, hindi ako makakagraduate. Pag di ako nakagraduate, di ako magkakatrabaho. Pag di ako nagkatrabaho, wala akong kakainin, wala akong maipapakain sa buong pamilya ko. Hindi ka lang nakapag-review para sa quiz next week. May resulta ka na po agad eh. Sometimes we worry too much.
Diba? Kaya, yun yung sinasabi sa atin sa Bible na, ito sa Philippians 4:6-7, diba, na do not worry about anything, but in everything, by prayer and petition, Amen. with thanksgiving, diba? Present mo yung mga request to God, and the peace of God will give you yung understanding na sa Kanya lang nagmumula. Prayer is the key. Diba? Amen. Ayun. Ate Shane, gusto ko lang i-add. Kasi dito sa stress, meron tayong tatlong way kung paano natin siya hinaharap. Yung una, fight. Ito ba yung hinaharap mo talaga siya agad, sinusolve mo agad yung conflict. Yung pangalawa naman, flight. Iniiwasan mo siya. Yung pangatlo naman, freeze. Wala kang nagagawa. Stop ka lang. Kasi hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Gusto ko lang silang tanongin kung sino yung gustong sumagot, no? Ano yung nagiging, unang response nyo sa stress? Sige. Ako po para sa akin, yung parang at first po, mafe-freeze ka. Kasi syempre, masashock ka, anong nangyayari? Tapos, pag na-freeze ka, parang, sandali lang, and then, lalabanan mo yun. Kasi kapag hindi mo siya nilabanan at parang nandun ka lang, nagstay ka lang doon, nag-freeze ka lang, or iniwasan mo, parang wala ding nangyari. Babalik at babalik yung stress mo. Parang hindi mo masusolusyonan kung ano man yung nagiging dahilan ng stress mo. So, yun po. Ayun, thank you, Lord. Kasi thank you, Lord, Sister Akira. Ako kasi na-experience ko naman, yun talagang ma-frozen talaga. Wala nang nagawa. For example, sa trabaho, pag binigyan ka ng trabaho na napakaikli lang ng deadline, na parang minsan imposible na siya, ako, may mga times na hindi ko talaga alam gagawin ko sa umpisa. Alam ko kung paano gawin yung trabaho, pero pag pinangunahan ako ng stress, alam niyo yung nanginginig ka. Literal na freeze talaga, nanginginig ka. And may mga ganong times na talaga frozen tayo because of stress. Ayun. Ayan, na-share ko lang. Pero kasi part din ng natin, ng lesson natin. Ayan. Totoo yun. Alam niyo yung mga pressure natin sa buhay, hindi lang naman kasi siya nanggagaling sa mga malalaking bagay. Even yung mga maliliit na bagay na, halimbawa nasa eskwelahan ka, di ba? Tapos bigla kang pinag-report sa harap. O, ikaw mag-report ng chapter 8. O, di ba? Ano ang gagawin mo? Di ba? So, naalala ko yung story ni David tsaka ni Goliath, di ba? Na yung mga Israelites, di ba? Everyday, tinotaunt sila ng mga Philistines na sinasabi sa kanila, sino sa inyo yung hahamon sa akin? Sino yung hahamon sa aming giant na si Goliath, sa aming champion. And nakalagay sa Bible, di ba, they were shaking in fear. Natatakot sila, di ba? Tayo din kasi minsan ganun. Kapag nakakita na tayo ng problema sa eskwela, pinagawan ka ng maraming project, book report, modules na back to back, di ba? Marami nagkukwento niyan eh. Hindi na natutulog kasi kailangan gumawa ng modules, di ba? O kaya, sa mga nagwo-work naman, yung malayo pa yung sweldo, pecha de peligro na, di ba? Di ba yung mga ganong nakaka-stress? Yes po. Totoo yun. Lagi nating iisipin na kasama naman natin si Lord. Di ba? Amen. Parang yun, Amen. yung story na yun ni David tsaka ni Goliath, minsan talaga kapag nakaramdam ka ng pressure, whether malaki or maliit, may tendency na mag-shake tayo katulad ng mga Israelita. Pero nakakatawa si David, di ba? Ano ginawa niya? Kinuha niya yung 5 stones niya. Hinarap niya po si Goliath. Sige, ikaw magkwento, sister. Alam mo yan. Yung si David po, kahit alam niyang maliit siya, then si Goliath malaki siya. Yung pinatumba niya lang po si Goliath sa isang parang maliit lang po na bato. Then, inihagis niya lang po kay Goliath. So, yung pinaka naging niya doon, parang kalasag niya or naging sword niya is yung faith niya lang po kay God. Yung parang, kaya ko to, si Lord nasa likod ko lang siya. So, yun po. Tama, sige. Totoo yun lang ginawa niya. Gamit lang yung 5 yung stone niya, pero isa lang yung ginamit niya. Ginamit niya yung arrow niya para, hindi pala arrow, sorry. Slingshot pala, tirador. Para patamaan yung noo ni Goliath. O diba, bagsak agad.
Kasi tinuruan din siya ni Lord, binigyan din siya ng wisdom. Pero ano sinabi niya kay Goliath bago niya mapatumba? Diba sabi niya, nun ngang ang mga tupa ko ay kakainin ng leon, 'di ba? O nung mga yung mga wild animals, 'di ba? Napagtagumpayan ko 'yun, na-save ko yung mga tupa ko kasi tinulungan ako ng Diyos ko. He looked back doon sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya noong unang panahon dati. And so, alam niya, kung dati tinulungan ako ni Lord, tutulungan niya din ako ngayon. Tutulungan niya din ako in the future. Doon nang galing yung faith niya. Doon nang galing yung courage niya. Tama ba? Doon nang galing yung bravery niya. Kaya yung pressure na nasa harapan niya na ikinakanginig ng mga iba is faith ang naging panlaban niya. Diba? Ayan, thank you Lord. Napakagandang sharing. Ayan, tawagin naman natin si Sister Akira and Sister Akira for, ayan, her song. Awit. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High God. Thank you, Lord po. Thank you Lord, Sister Akira. At tanong ko lang, Sister Akira, bakit yun yung napili mong song? Kung mapapakinggan naman po natin, unang pa lang po, phrase pa lang po, Lord, I need you in my life. I am nothing without you. So, dun pa lang parang kahit anumang problemang kaharapin natin, struggles, or kung ano pa man na iba to sa atin ni Lord. Basta nandyan siya at alam nating igagay niya tayo sa lahat ng oras. Hindi natin kailangan mag-worry at hindi natin kailangan ma-stress kasi kailangan lang natin is magtiwala at magkaroon ng faith kay Lord. Yan. Thank you, Lord po. Palagi nasa atin si Lord. Ayan, thank you Lord. Ate Shea. Yan, sige. Tapos tanungin naman natin si Ate Grace. Ate Grace, ikaw ba na-experience mo na ba yung para kang frozen in fear? At anong ginawa mo? Frozen in fear. Minsan kasi hindi mawawala din yung fear eh. Parang it's automatic na may experience mo yun. Pero kailangan mo lang mag-bounce back eh. Dun sa fear na yun, marirealize mo yung weakness na yun dahil may fear ka, madadivert mo siya as your strength. So, all you have to do is to pray and i-work out mo yung faith mo, syempre. Para yung fear na yun, ma-overcome mo siya. And from that fear,
magiging siyang strength. Yun. Thank you, Lord po. Ayan. Meron akong mga kakilala na nagpe-freeze sila in fear kapag nakikita nila yung boss nila. May kilala ba kayong ganon? Relate. Diba? Ha? Relate. Oo, relate, diba? Minsan, no? Real talk ba to? Oh, real talk. Ganyan ka ba? Dati? Before. Pero mas marami yung percentage na naging friend ko yung mga boss ko. Yun. Thank you, Lord. Kailangan lang kasi is malaman din natin, di ba minsan yan yung mga natin, nakaka-pressure, especially dun sa mga nagwo-work na. O sige, kahit hindi na lang boss, di ba, para namang lahat. And then, mabait po yung boss ko, ha? Mababait po yung mga boss namin sa trabaho. Pero minsan may mga office mates tayo na, hindi masaya pag nakikita tayo. Meron nga po siguro. Most likely kasi you do have different belief. Kaya yung the way na nakikita nila sa'yo, nakakaiba, hindi sila makarelate. Tapos tinitake advantage nila kung ano yung weakness mo, most likely. Pero at the end of the day, kung ano naman yung ginagawa mong tama at nakaka-glorify kay Lord, yun naman yung tinitingnan niya eh. Hindi naman yung mga yung mga other situations na mas makakapag-down sa'yo or makakapag-give sa'yo ng stress. Correct. Ayun, minsan talaga, meron talagang mga ganon. At yung isang topic ni Ninang Ria sa GMJ, di ba? Minsan merong mga toxic people talaga. Ayun. So, even halimbawa, meron tayong mga na-encounter na ganon. All we have to do is to remember na even yung mga ganong situations na nakaka-pressure, na hindi mo alam kung anong gagawin mo, alam mo naman na wala kang ginagawang mali. You're doing your best to live yung Christian life, di ba, ng as much as possible, be in good terms with all person. Pero hindi may iwasan na hindi kanya talaga type. Yes, di ba? po. So, anong gagawin mo? Di ba? So, sa mga pagkakataon na yon is, lagi lang natin tatandaan na kasama natin si Lord. Diba? Yung confidence natin, di ba minsan, meron ka palang isasubmit na reports. Kunyari sa work, may isasubmit ka palang na report. I-reject niya na or ibabash niya na. Experience niyo ba yung gano'n? Ba't nag-i-smile kayo? Hindi pa naman po. Hindi naman. Bali siguro dapat talaga maging thankful ako kasi ang boss ko ay kamag-anak ko. Pero minsan nakaka-pressure kasi alam mo yung ibang expectation sa'yo. Since kaya ikaw yung pinag-manage, umiidad na siya, yung mga anak niya hindi ganun ka sa rest to business kasi may kanya-kanya. Parang ako yung since ako kasi nag-start doon sa kanya na kasama nila habang nag-aaral pa yung mga anak niya. So parang sa akin niya din hinahanap na sana ako yung magpatuloy since ang mga anak niya hindi ganun ka hands-on doon sa minamanage ko naman na business. Ang hiningi niya lang sa akin is mas maging productive ako ngayon na talagang kailangan. At yun talaga yung hiningi ko kay Lord na mas madagdagan yung ibigay niya sa aking kaalaman para mas lalong makatulong na mapalago yung business. Kahit may mga ganun, di ba, Brother Dante? Basta ikaw, gagawin mo lang yung alam mong pinagagawa sa'yo ng boss mo at higit sa lahat, yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Kasi hindi ka magkakamali. Pag yung pinagawa ni Lord, ang sinunod mo. Right? Ayan, thank you, Lord. Ayan. Sunod na po natin yung ating next question, no? Ayan. Yung next question po, next and last question. Ayan. Meron ba kayong mga na-experience na mga times na naging fearful kayo or naging anxious kayo, then biglang dumating yung tulong ng Lord? Ano yung naging response nyo dun? Ayan. Unahin ulit natin, kahit kakasagot niya pa lang, no? Si Brother Dante. Sa akin naman, na-experience ko din yung ganong pero dahil nga andun na tayo sa gawain, andun na ako, bata pa lang. So ang inisip ko na lang is may paraan din si Lord para malagpasan kasi yon. Na-feel ko talaga na parang siguro kailangan kong i-give up yung isang branch kasi affected na yung health ko
dahil dun sa stress, dun sa naranasan ko. So, nung ibigay ko yun, hindi naman para, kumbaga, sabihin hindi ko kaya. Pero nakita din naman nila na ginawa ko yung lahat para dun sa branch na yon. Since kung ako na lang din naman, kasi hindi naman dun ganun kalakas, kung ako lang din naman yung mas sobrang mahihirapan, magpahinga na muna ako. Binigyan nila ako ng pahinga. And then, napakahaba kasi nag-try ako ng sariling business. Although, nakuha ko naman na hindi man ganun naging ano yung business na yun para sa akin. Parang doon ko hinugot yung ibang strength para sa pagbalik ko sa kanya, nung time na kinuha niya ulit ako na makabalik, yun naman yung alam kong palalakasin ako para doon naman sa main branch na mas maging productive. Kasi ngayon yung time, itong March kasi na to yung ini-expect ko na ibibigay ni Lord na mas malakas at ang hinihiling ko kay Lord ay mas malakas na katawan at kalusugan naman. Ayun po. Ayan. Yun yung sabi ni Brother Dante kanina, no? Meron siyang nilet go, na meron siyang give up na branch. Minsan kasi kaya tayo nai-stress kasi gusto natin gawin lahat. 'Di ba? Minsan, akala natin kasi kaya natin eh. Pero si Lord din yung nagbibigay ng wisdom na, anak, it's too much, pwede mo nang bitawan yan, at ibibless kita. Meron pa akong ibibigay sa'yo na hindi mako-compromise yung health mo, na hindi mako-compromise yung relationship mo with your family, and relationship mo kay Lord. Ayun. Kaya thank you, Lord. Ayun, tanongin naman natin si Brother Prince. Sa akin naman po, siguro po nung nagkasakit po ako, nung nagka-dengue po ako noon, tapos po na-hospital po ako, at sabi po ng doktor ay hindi na daw po normal, kailangan na po akong dalhin sa ICU po, dahil po sobrang baba na po ng dugo ko. Nung pong mga panahon na yun, bawal pong pumasok yung si mama po lagi dun sa loob ng room po. Minsan po pag nakahiga po ako dun ay may bintana po kasi doon. Minsan po doon po nakatulala po ako. Parang natatakot po ako dahil po ang bata ko pa po noon. Tapos lahat po ng kasama ko sa ICU, kita ko po yung mga senior citizen na po, mga matatanda na po talaga. Yun po, natatakot po ako dahil po hindi ko po alam kung ano pong mangyayari po sa akin noon. Dahil tapos hindi pa po ako noon ganun tagal na nag-aano po sa Panginoon dahil po kasi simula lang po namin noon, tapos po bigla nga po nagkaroon ng ganun po na pagsubok. Siguro po yung parang way ni Lord na susubukin po kami kung talagang magpapatuloy pa rin po kami sa Panginoon kahit po ganun po yung nangyari. At yun naman po, awa naman po ng Diyos ay bumalik po ako sa dati kong kalusugan, naging normal po, tapos po lumakas po ulit ako. Ayan. Thank you, Lord, brother. Hindi ko alam na nadengue ka pala. Ilan taong ka nun? Siguro po, 9 or 10 years old po. Grade 4 po ako nun. Kasi laki lang ni Valjun. Tapos mag-isa ka lang, hindi pinapapasok yung mama mo. Naku. Siguro yung mama mo umiiyak din sa labas. Pero brother, totoo yun, nakakatakot yun, di ba? Especially kung alam mo na, di ba alam naman natin, pag dengue, pag bumaba yung, yung platelet, medyo delikado na. Tapos, na-ICU ka pa. Ibig sabihin, sobrang Sobrang bagsak lala. Umabot na po nung 19 na lang po yung platelet ko po. 19. Ang normal ng platelet, alam ko, 140. Oh, so, medyo nakaka-stress nga siya. Nakakatakot talaga po, sis. Sanabi mo yung word na fear. Hindi naman unusual para sa mga tao na dumadanas ng mga challenges na makaramdam ng fear. Kasi natural response yun. Kasi yun nga yung sabi kanina, di ba? There is a threat talaga sa health mo. Di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Pero merong nakalagay na magandang verse sa Bible tungkol sa fear. Yung sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love. Di ba? But perfect love drives out fear. Nakakatuwa kasi pagka ako, isipin mo, dun sa sitwasyon na yun, nakakatakot talaga siya. Pero kung meron man sa atin, halimbawa, mapunta sa ganung situation, palagay ko isang napaka-effective na way to calm ourselves.
is to remind ourselves ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na mahal ako ni Lord. At dahil mahal ako ni Lord, alam ko na kasama ko siya. Nandito siya. Kung ako nun, nasa ICU, pwede mo isipin sarili mo na kasama ko siya, iniingatan niya ako. At hindi niya ako pababayaan. Diba? Siyempre, ang will ng Lord lagi ang masusunod. Diba? Pero kalooban ng Lord na pagalingin ka. Diba? Yun po, nung pagkatapos po, nung gumaling na po ako nun, yun na po yung naging sign na hanggang ngayon po hindi pa rin po ako tumitigil po sa pagsama po sa Panginoon dahil po yung second life na po na binigay niya po sa akin. Yun po, ito na po yung pasasalamat ko po sa kanya, yung pag-attend po lagi sa kanyang simbahan po. Ayan, thank you, Lord. Yun naman pala yung naging resulta nun eh. Siguro bago dyan, hindi ka, masyad. Hindi, okay lang yan, brother. Nakakatuwa na pagkatapos na dinggin ni Lord yung panalangin mo, is talagang in-acknowledge mo na sa Kanya nanggaling yung kagalingan. So, ang galing, natutuwa ako. And sa susunod, pwede mo siya i-share sa mga kaibigan mo pa para sila din yung pagtiwala ba sa Panginoon na ipakita nung sa experience mo na yon is maintindihan nila, malaman din nila na oo nga, kaya akong i-save ni Lord kapag meron akong daranasing o dinanas na problema. Yan. May kanta ka daw, brother. May kanta tayo. Ayan, kantahin natin. Nagulat siya, magsasalo siya. Para sa mga nangangamba, di ba? Lagi, ito talaga, winner na kanta. Pagka nakakaramdam tayo ng concern. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingi mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Thank you, Lord. Yan, sige. So, bago tayo magtapos, singyan muna natin ng message yung ating mga kapatid galing sa CSM Laia. Baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga manonood, especially sa mga youth. Simulan natin kay Ate Grace. Just to give you an advice, bilang kabataang Kristiyano, young professional, once na nakaka-experience kayo ng stress, huwag kayong panghihinaan ng loob. Manatili kayong positibo, especially yung mindset nyo. Lagi nyong i-maintain yung proper mindset para yung spirit ng positivity will convert into
faith and trust kay Lord. Yung fear, anxious, stress is just words. 3 words na pwedeng panghinaan ka. But at the end of the day, yung 3 words na yun, pwede mo siyang maging kalakasan. If you know how to pray, if you know how to work out your faith, and kung kaya mo rin isa pamuhay yung lahat ng natututunan mo, lagi kayong manatili sa mga opportunities na to or privileges na binibigay ni Lord sa lahat ng mga Christian activities, especially sa Comfy. Kasi all I can say is, kaya rin ako nagstay sa Comfy is because dahil sa mga songs, Comfy songs, at the same time, isa rin siya sa mga naging motivation ko on how to keep my life or my situations going na mas maging malakas. Something like that. Tsaka lagi niyong tatandaan na mas maigi na nakikipag-communicate kayo sa mga kapwa kabataang Kristiyano. Para at least parehas kayo ng mindset, parehas kayo ng characteristics, especially sa kung paano nyo i-execute yung Word of God na natututunan or naririnig nyo in a daily basis. Ayun po. Thank you, Lord po. Sister Akira? Ako lang po is, yung mai-message ko lang po sa mga kabataan na kagaya ko. Lalong-lalo na po yung sa mga nag-aaral pa. And parang nagkakaroon na po sila ng anxiety dahil syempre, nakaka-stress naman po talaga yung mga lessons na pinag-aaralan sa school. And ang mai-advise ko lang po is panghawakan nyo lang po yung verse na Proverbs 16 verse 3. Yung commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So, yun lang yung pinanghawakan ko and thank you Lord, dinala niya ako sa posisyon ko na to na patuloy pa rin akong lumalaban kahit madaming binabatong problema sa akin sa Lord. Yun. Thank you Lord po. Ayan. Thank you, Lord, Sister Akira. Para sa akin naman po, sa mga kagaya ko po na kabataan po ng mga nag-aaral din po, kung ano man po yung mga iniisip nyo mga problema or stress po, lahat po ng yan ibigay nyo lang po sa Panginoon. Dahil yung magtiwala po kayo sa Panginoon dahil yan po yung magbibigay sa inyo ng peace of mind. At tandaan niyo po na wala rin pong imposible sa Panginoon. Kung ako nga po nabigyan ng second life, ay yun po pa kayong mga stress lang. Yun lamang po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa akin naman is, palagi lang natin panghawakan kay Lord yung trust in the Lord and do good. Kasi kung palaging iisipin mo yung andun ka kay Lord, mas makakagawa ka ng mas maraming kabutihan at masishare mo sa iba. And then, wag tayong makalimot na magpanalanginan bawat magkakapatid. Kasi bilang Kristiyano, isang magiging malakas nating sandata sa anumang pagdadaanan natin is yung panalanginan ng bawat isa. Na-experience ko nga to lately lang, nag-share kami ni Sister Grace, ayan. At yun nga, kumbaga, ang strength mo is yung kasama mo din, lalong-lalo na sa ganitong gawain. Hindi ko naman dinidiscourage kayo na wag makisalamuha sa iba. Be careful lang na baka kayong mas ma-impluwensyahan. Since andito tayo, mas kailangang isipin natin na tayo yung maka-impluwensya ng mas maganda at makakabuti sa ating kapwa na mas lalong maging kalugod-lugod kay Lord at maisama natin. Lalo-lalo na kayo bilang kabataan, andyan yung maraming temptation, lalo-lalo na sa school, hindi mo masasabi yung mga makakaharap mo doon, yung mga makakasalamuha mo doon. Mas magandang palaging meron kang word kay Lord at palagi kang may dala-dala kang shield. Ano man yung kakaharapin mo sa araw-araw, ano man yung tinatahak mo, sa trabaho man yan at sa pag-aaral. Yun lang palagi ang sasabihin ko,
keep on praying at work out our faith. Ayan, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Yun nga, gusto ko rin mag-add din doon, no? Kapag nakakaranas tayo ng fear, which is normal sa atin bilang mga tao, malalim yung term, no? Gunitain. Gunitain natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Isipin natin lahat ng mga nagawa niya na sa buhay natin. Maaalala natin na, ay, tinawid na ako ni Lord sa problemang ito. Itatawid niya pa ako. Ayun. And sabi nga, sa Isaiah 49:23, those who hope in the Lord will not be disappointed. Kaya, ayun. Hindi tayo madidisappoint kay Lord palagi pag sa Kanya natin inasa ang lahat. And thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So, susundan ko muna yung sinabi ni Esa. Paano mo magugunita yung mga kabutihan ginawa ng Lord sa'yo? Siguro isang, tip. Diba? Kaya, maganda pagka nagka-quiet time tayo, meron tayong devotion, sinusulat natin lahat ng kabutihan na ginawa ng Lord sa buhay natin. And actually, even yung mga challenges natin na dinadanas natin araw-araw. May share ko lang, nung last week, nakita ko yung mga journals ko. Siguro, marami na siya. Basta madami na siya. Tapos yung isa, binuksan ko, that was like 10 years ago. Tapos nakita ko, ang dami ko palang dinadanas nung time na yon, mga 10 years ago. Pero napakaraming salita ng Diyos din, yung binigay niya sa akin. Sobrang dami. Pagka titignan mong mabuti, ano ba yung mas madami talaga? Yung mga challenges na kinakaharap natin sa araw-araw? O yung mga promises ng Lord sa atin? Yung Word of God? Ang minsan ng issue kasi natin, hindi kasi tayo nakikinig. Hindi tayo nanonood ng dapat na panoorin natin, ng GMG. Hindi tayo nagbabasa ng mga books na kung saan natin mas makikilala pa ang Panginoon at saan natin mas makikita pa kung ano nga ba yung mga promises ng Lord, yung character ng Lord. Diba? Mas marami ang pangako ng Diyos. Mas marami ang assurance niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Diba? Yung mga pressures, parte yan ng buhay. Kahit nga yung grade 1, may quiz. Diba? Kahit nga sila. So, lahat talaga, mapa-estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, nag-work ka, may pamilya ka na, kahit mga lolo-lola, kahit mga bata, hindi ba? Lahat, meron tayong mga pressures. Pero tandaan natin na meron tayong Lord na siya naman yung palaging masasandigan natin, maaasahan natin sa lahat ng pagkakataon na dumadanas tayo ng mga pagsubok, maliit man o malaki. So, and lagi nating tatandaan na ang Diyos, ang Panginoon natin, hindi siya magpapabaya. Ayun. So, I think marami na tayo na pag-usapan mga kapatid. Isang kanta muna tayo, no, bago tayo magtapos. Pero before that, tawagin ko si Sister Esa for closing prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, we praise you. We thank you for today, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng mga kabataang narito, Panginoon. I know, Lord, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga pagsubok, Panginoon, upang sa mga pagsubok na ito, Panginoon, ay mabigyan ka rin namin ng luwalhati, Lord. At ma-share namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa iba pang mga kabataan. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, yung mga fears namin, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord. Binigyan mo na kami, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, and we accept it, Lord Jesus. Thank you, Panginoon, and we pray, Lord Jesus, na magpatuloy pa, Panginoon, ang gawain, Lord, ng mga kabataan narito, Panginoon, and dumago pa, Panginoon, ang CSM Comfy, Panginoon. We praise you, we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahagang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo
daanan ko, siyang nag-iingat. God bless you mga kapatid. Thank you, Lord. God bless you.